Isang tanong, isang misteryo. Sa bawat sulok ng Bel Air Village, tila may mga aninong nagkukubli, mga kwentong hindi mabigkas, at mga lihim na pilit tinatago ng panahon. Sa likod ng katahimikan ng gabi, may mga bulong na paulit-ulit na bumabalik, mga tanong na hindi pa rin natutuldukan. Isang pangalan na 4 na dekada nang bumabalot sa hiwaga, Alfie Anido. Isang binatang hinangaan, minahal, at pinag-usapan ng buong bayan. Sa bawat ngiti niya sa pelikula, may mga matang sumusubaybay at sa bawat tagumpay, may mga matang nainggit o nagmamasid. Noong Disyembre 30, 1981, isang putok ng baril ang yumanig sa Bel Air Village. Isang gabi ng pagdiriwang na nauwi sa trahedya, isang katahimikan na biglang napalitan ng takot at pagkalito. Sa isang silid, natagpuang patay ang isa sa pinakasikat na bituin ng kanyang henerasyon. Opisyal, pagpapakamatay. Ngunit sa likod ng formal na ulat, may mga tanong na hindi kayang sagutin ng mga dokumento. Pero sapat ba ang paliwanag na iyon? Sa bawat pinto na isinara, may mga usisero at kaibigan na nagtanong, ano nga ba talaga ang nangyari? Sa ilalim ng martial law, kung saan kontrolado ang impormasyon, natural ang pagdududa. Ang bawat balita ay dumadaan sa salaan ng pamahalaan at ang katotohanan ay tila nagiging isang palaisipan na mahirap buuin. Mabilis na nalinis ang crime scene. 2 grupo ng investigador ang dumating. Isa mula NBI, isa di umano'y galing Malacañang. Sa halip na linawin ang mga pangyayari, mas lalo lamang lumabo ang kwento. Ang bawat detalye ay naging bahagi ng isang palaisipan na hanggang ngayon ay hindi pa rin nabubuo. Parang puzzle na may nawawalang piraso, bawat teorya ay may kulang, bawat sagot ay may kasunod na tanong. Kaya't balikan natin ang gabing iyon, hindi bilang hukom, kundi bilang mga usisero. Tayo'y maglalakbay pabalik sa panahon ng disco, ng sigarilyo at kwentuhan sa dilim, upang subukang unawain ang mga pangyayaring bumalot sa trahedya. Susuriin natin ang mga teorya, salaysay at ebidensya, at ang kawalan nito. Mula sa mga pahayag ng pulis, sa mga bulong ng showbiz, hanggang sa mga lihim na usapan sa kanto. Ang kuwento ni Alfie ay hindi lang tungkol sa isang artista. Ito ay kwento ng isang henerasyon, ng mga pangarap na naputol at ng mga tanong na pilit hinahanap ang kasagutan. Ito ay salamin ng panahong ang pag-ibig, kasikatan at politika ay nagbanggaan sa trahedya. Sa likod ng mga ngiti at palakpakan, may mga sugat na hindi nakita ng madla. Handa na ba kayong harapin ang mga tanong na hanggang ngayon ay walang sagot? Sa paglalakbay nating ito, baka sakaling may matuklasan tayong bago, o baka mas lalo lang tayong maligaw sa dilim ng palaisipan. Bago naging misteryo, si Alfie Anido, na ipinanganak bilang Alfonso Serrano Anido noong Disyembre 30, 1959, ay isang bituin na may maningning na hinaharap. Lumaki siya sa isang mapagmahal na pamilya. Anak siya nina Alberto Anido at Sara Serrano, at may kapatid na si Albert Anido. Sa murang edad, ipinakita na ni Alfie ang kanyang likas na karisma at galing sa pakikisalamuha. Nag-aral siya sa Ateneo de Manila University kung saan lalo pang nahasa ang kanyang talento at personalidad. Sa eskwelahan pa lang, napapansin na siya ng marami dahil sa kanyang tikas at talino. Nagsimula ang showbiz career ni Alfie nang mapansin siya ng Regal Films. Isa siya sa mga original na Regal Babies, mga batang artista ng Regal Films na sumikat noong dekada 80. Sa kanyang tisoy na itsura at karisma, mabilis siyang naging crush ng bayan. Hindi nagtagal, bumida siya sa mga pelikula at naging matini idol ng kanyang henerasyon. Ang pelikulang 14 ang nagpasikat sa kanya, kasunod ang Temptation Island, Bata pa si Sabel at Underage. Sa bawat pelikula, pinatunayan niya ang kanyang husay sa pag-arte. Sunod-sunod ang pelikula at si Alfie ay naging simbolo ng kabataan at kasikatan. Nakatanggap siya ng mga nominasyon at parangal, kabilang ang Best Supporting Actor nomination mula sa FAMAS para sa 14. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at palakpakan, may mga aninong hindi nakikita ng publiko. Ang kasikatan ay may dalawang mukha, tagumpay at matinding pressure. Ang mga lihim sa likod ng kanyang perpektong imahe ay unti-unting lilitaw at magiging susi sa trahedya ng kanyang buhay. Bago pa man sumiklab ang mga balita tungkol sa kanila, nagsimula ang kwento ni na Alfie Anido at Katrina Ponce Enrile sa isang hindi inaasahang tagpo. Taong 1979, sa isang engranding premiere night ng isang pelikula sa Makati, nag-cruise ang kanilang mga landas. Si Alfie, baguhan pa lamang noon sa showbiz ngunit mabilis na sumisikat, ay napansin agad si Katrina, isang dalagang kilala sa kanyang ganda at angking talino,
At higit sa lahat, anak ng isang makapangyarihang politiko. Sa gabing iyon, ipinakilala sila ng isang mutual friend. Bagamat magkaibang mundo, showbiz at politika, agad nilang naramdaman ang koneksyon. Si Katrina, tahimik ngunit matalino, ay naakit sa karisma at kabaitan ni Alfie. Si Alfie naman, bagamat sanay sa atensyon, ay nabighani sa simpleng kilos at malalim na pagtingin ni Katrina. Mula sa simpleng pagkakakilala, unti-unting nabuo ang kanilang pagkakaibigan. Madalas silang magkausap sa telepono, nagkikita sa mga private gatherings, at nagbabahagi ng mga pangarap at takot. Sa bawat pagkikita, lalong lumalim ang kanilang damdamin. Hindi nagtagal, naging opisyal ang kanilang relasyon, isang lihim na pilit nilang iningatan sa simula, ngunit di naglaon ay naging bukas na rin sa mga malalapit sa kanila. Sa kabila ng saya, hindi naging madali ang kanilang pag-iibigan. Si Katrina ay laging may kasamang security at madalas ay may mga matang nagmamasid sa bawat kilos nila. Ngunit sa bawat hamon, mas pinili nilang ipaglaban ang kanilang pagmamahalan. Sila ang naging it couple ng dekada, palaging magkasama sa mga okasyon at laging laman ng balita at sismis. Ngunit hindi rin nawala ang mga pagsubok. May mga pagkakataong nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan, dulot ng selos, pressure mula sa kani-kanilang pamilya at ang walang tigil na atensyon ng media. Isang gabi, Disyembre 30, 1981, sa isang party, sumiklab ang matinding pagtatalo. Maraming nakasaksi sa tensyon at sigawan, at ang gabing iyon ay nagmarka ng simula ng trahedya. Ang pagtatalo ay nauwi sa matinding emosyon, sigawan, luha at galit. Sa isang iglap, nagbago ang takbo ng kanilang mga buhay. Mula sa pag-ibig, nauwi ito sa isang malagim na pangyayari na gumimbal sa buong bansa. Ang kanilang relasyon ang naging backdrop ng lahat ng sumunod na pangyayari. Sa bawat ulat at balita, laging binabalikan ang kanilang kwento. Isang pag-ibigan na naging bahagi ng kasaysayan, puno ng saya, lungkot at misteryo. Dahil dito, ang personal na trahedya ay naging pambansang issue. Ang mga pahayagan at telebisyon ay hindi tumigil sa pagtalakay sa kanilang kwento, at ang bawat detalye ay naging laman ng mga usapan sa kalsada at tahanan. Ang pag-ibig na nagsimula sa liwanag, nagtapos sa dilim na hindi pa rin napapawi. Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan at bahagi ng kolektibong alaala ng sambayanan ng kanilang kwento. Isang paalala na ang pag-ibig, gaano man kasidhi, ay maaring magdala ng hindi inaasahang kapalaran. Ano nga ba ang opisyal na bersyon ng trahedyang ito? Sa likod ng mga dokumento at ulat ng pulis, may kwento ng pag-ibig, galit at misteryo na bumalot sa buong bansa. Ayon kay Juan Ponce Enrile, nagsimula ang lahat sa isang matinding pagtatalo ni Alfie at Katrina, isang away na puno ng emosyon at hindi pagkaunawaan. Ang kanilang relasyon, na dati puno ng saya, ay biglang nabalot ng tensyon at hinanakit. Matapos ang mainit na diskusyon, inihatid ni Alfie si Katrina pauwi. Tahimik ang biyahe, puno ng bigat ang hangin. Pagkatapos, umuwi si Alfie sa kanilang bahay sa Bel Air, dala-dala ang bigat ng kanilang pinag-awayan. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Nagpatuloy ang kanilang pag-aaway sa telepono, mga salitang masakit, mga binitiwang pangakong hindi na mababawi. Sa gitna ng emosyon, sinabi ni Katrina na gusto na niyang tapusin ang kanilang relasyon. Isang desisyong mabigat na tila naging mitsa ng mas malalim pang trahedya. Pagkababa ng telepono, hindi mapakali si Katrina. Tumawag siyang muli, umaasang magkakaayos pa sila. Ngunit sa halip na si Alfie ang sumagot, kapatid nito ang narinig niya. Kuya shot himself. Isang balitang yumanig sa kanya at sa lahat ng nakakakilala kay Alfie. Pagdating ni Katrina sa bahay ng mga anido, ipinakita raw sa kanya ang isang suicide note na iniwan ni Alfie. Ang sulat na ito, ayon sa mga saksi, ay puno ng lungkot at pamamaalam. Ngunit ang sulat na ito ay kinuha ng NBI bilang ebidensya at, sa hindi malamang dahilan, hindi na muling nakita. Maraming nagtaka, bakit nawala ang mahalagang dokumentong ito? Ang opisyal na salaysay, isang batang aktor, nasaktan sa pag-ibig, nagpakamatay. Isang kwento ng kabataang nadurog ng emosyon at pag-asa. Ngunit para sa marami, hindi ito sapat. Maraming hindi kumbinsido sa simpleng paliwanag na ito. Maraming butas, maraming tanong, at maraming anino ng pagdududa ang bumalot sa kaso. May mga detalye raw na hindi nagtutugma at mga taong tila may itinatago. Dito nagsimula ang mga alternatibong teorya, mga haka-haka at kwento na pilit hinahanap ang tunay na dahilan sa likod ng misteryosong pagkamatay ni Alfie Anido. Kung suicide ang opisyal na bersyon, foul play naman ang pinaniniwalaan ng marami. Sinasabing si Jack Enrile, kapatid ni Katrina, ang pumatay kay Alfie matapos ang matinding pag-aaway.
Ayon sa teorya, nagpunta si Jack sa Bel Air, hinarap si Alfie, at naganap ang putok ng baril. Ang ideya ng cover-up ay lumakas dahil sa kapangyarihan ng pamilya Enrile at sa mabilis na paglilinis ng crime scene. Walang direktang ebidensya, ngunit ang mga bulong-bulungan ay naging bahagi ng kamalayan ng publiko. Sa ilalim ng martial law, madaling isipin na kayang manipulahin ang investigasyon. Para sa marami, ito ang totoong kuwento, isang krimen na tinakpan ng kapangyarihan. Ngunit nananatili itong teorya, walang saksi, walang matibay na ebidensya. Ang anino ng foul play ay hindi pa rin naglalaho. Sa kabila ng mga akusasyon, nanindigan ang pamilya Enrile sa kanilang bersyon. Sa memoir ni Juan Ponce Enrile, tinawag niyang black propaganda ang teorya ng pagpatay, isang political smear campaign. Itinuro niya si General Fabian Ver bilang nagpakalat ng tsismis bilang ganti sa politikang hidwaan. Sa bersyon na ito, biktima rin ang pamilya Enrile. Ginamit ang trahedya bilang sandata sa political chess game. Maging si Katrina ay nagsalita, bakit ipapapatay ng pamilya ko ang ama ng magiging anak ko? Ang personal na trahedya ay naging bahagi ng mas malawak na political thriller. Sa bersyon nila, hindi simpleng krimen ang kaso, kundi isang malalim na konspirasyon. Upang maunawaan ang misteryo, kailangang balikan ang panahon ng batas militar. Sa ilalim ng diktadura, kontrolado ang media at hustisya. Si Enrile, bilang ministro ng depensa, ay may halos walang limitasyong kapangyarihan. Ang anumang investigasyon na kinasasangkutan ng kanyang pamilya ay agad na nababalot ng pagdududa. Ang opisyal na kuwento ng suicide ay inilabas, ngunit ang mga tanong ay nanatili sa bulong-bulungan. Walang malalimang investigative journalism noon. Ang martial law ay naging aktibong karakter sa kuwento, nagbigay daan sa mga teorya ng konspirasyon. Sa ilalim ng anino ng diktadura, ang kaso ni Alfie ay naging simbolo ng mga misteryong nilikha ng kapangyarihan. Sa puso ng misteryo ay ang nawawalang suicide note. Ayon sa salaysay, nakita ito ng ama ni Alfie, ipinasa kay Katrina, at kinuha ng NBI mula noon, nawala na. Kung totoo ito, bakit hindi na muling nakita? Kung imbento, bakit kailanganin ito? Ang pagkawala ng ebidensya ay nagpapalakas ng pagdududa. May iba pang tanong, saan ang baril? May ballistic test ba? Gaano kabilis nalinis ang crime scene? Dalawang grupo ng investigador, NBI at Malacanang. Bakit? Ang mga tanong na ito ang nagpapahina sa opisyal na konklusyon. Hanggang ngayon, ang puzzle ay nananatiling hindi buo. 40 taon na ang lumipas, ngunit buhay pa rin ang misteryo ni Alfie Anido. Noong pumanaw siya, nagluksa ang buong bansa, mga tagahanga, kaibigan, at kapwa artista ay nagtipon-tipon upang magbigay pugay. Ang media ay nagulat ng walang tigil at bawat balita ay sinusubaybayan ng publiko. Sa mga istasyon ng radyo at telebisyon, binigyang diin ang kanyang kontribusyon sa showbiz at ang bigat ng kanyang pagkawala. Ang kanyang kwento ay naging urban legend, simbolo ng mapanganib na pagsasanib ng showbiz at politika. Sa mga tribute, nagbigay ng mensahe ang mga sikat na personalidad at nagdaos ng mga vigil ang mga tagahanga sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balikan natin ang mga mahahalagang pangyayari bago ang kanyang kamatayan. Ilang linggo bago ang insidente, napabalita ang mga tensyon sa pagitan ni Alfie at ilang kilalang personalidad. May mga ulat ng mainit na pagtatalo at ilang beses siyang nakita sa mga party at event na tila may dinadalang bigat. Sa araw ng kanyang pagkamatay, huling nakita si Alfie na tila balisa at may mga narinig na sigawan sa kanilang tahanan bago ang trahedya. Mabilis na kumalat ang balita at agad na naging laman ng mga pahayagan at balita ang kaso. Naging simbolo ito ng hustisyang maaring may tago ng kapangyarihan at nag-ugat ng maraming teorya at haka-haka. Sa kanyang libing, libo-libong tao ang dumalo, mula sa mga ordinaryong tagahanga hanggang sa mga kilalang personalidad sa showbiz at politika. Idinaos ang burol sa isang kilalang simbahan sa Maynila at ang atmosphere ay puno ng lungkot at pagdadalamhati. Maraming nagbigay ng bulaklak, nag-alay ng kanta at nagbahagi ng mga alaala tungkol kay Alfie. Sa mismong seremonya, nagbigay ng emosyonal na eulogy ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Ang mga sandaling iyon ay nagpatibay sa alaala ni Alfie bilang isang minahal na anak, kaibigan at idolo. Hanggang ngayon, patuloy ang mga paggunita.
mga vigil, dasal at pag-alala sa kanyang kabutihan at talento. Ang misteryo ni Alfie ay paalala na ang paghahanap ng katotohanan ay hindi namamatay. Siya ay mananatiling palaisipan, isang guwapong multo sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngunit higit pa sa misteryo, ang kaso ni Alfie Anido ay sumasalamin sa mas malalim na sugat ng ating lipunan, ang tanong ng hustisya, katotohanan at kapangyarihan. Sa bawat paggunita, ipinapaalala sa atin ni Alfie na ang mga kwento ng nakaraan ay hindi dapat malimutan at ang paghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim ay tungkulin nating lahat. Hanggang kailan tayo mananahimik? Hanggang kailan natin hahayaang balutin ng misteryo ang katotohanan? Sa paglipas ng panahon, naway manatili ang alaala ni Alfie Anido bilang paalala na ang katarungan at katotohanan ay dapat patuloy na ipaglaban para sa kanya at para sa bawat Pilipinong naghahangad ng liwanag.